Sa bawat sulok ng ating mundo, maraming kababaihan ang patuloy na nakararanas ng pananakit at pang-aabuso. Hindi lang ito pisikal na pang-aabuso, kundi pati na rin ang emosyonal at psikolohikal na pananakit. Ito ang tinatawag nating domestic violence, isang uri ng karahasan na nagtatago sa likod ng mga pinto ng tahanan. Bawat araw, may mga kababaihan na patuloy na nakakaranas ng ganitong uri ng pananakit at pang-aabuso mula sa kanilang pinakamamahal. Tulad na lamang ni Jelay, isang ina at asawa na nakakaranas ng kalupitan sa loob ng kanilang tahanan. Si Jelay ay isang simpleng babae na may simpleng pangarap sa buhay, ang magbigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang mga anak. Ngunit sa kabila ng pangarap na ito, may tunay niyang magtago ng sakit at takot sa bawat araw ng kanyang buhay. Ang kwento ito na Jelay ay nagsimula sa isang masaya at payapang relasyon. Ngunit kalaunan, nagsimula ang maliliit na lata na tanda ng pananakit ng kanyang asawa. Ano yun? Ayun si mama mo. Ay, nanta. Wala yun ko. Ay, panira na lamang kita. Ay, papaga. Ano man, pambaka mong panira na inubos mo sa inom mo? Anong inom mo? Nais mo mga tinanong ko sa'yo mo. Payo ng tada, inaratid mo na bagagabos. Inanagad di ako nakagad sa'yo mo. Iyo kayaan, inom pa sa inom, gabos sa sinalinuan mo. Dahil mo kapag hanapan kang gabos na ginistos mo. Mas karo dyan. Masay ka, tika ka ulit ka pa. Pag tika ulit ka, tayo mo ako pagtalikudan. Ano, kukulugan mo naman. Ka! Ay, itong pakiaram. Pero minsan sa naday ka na nasasawa. Ano, may problema ka? Ha? Tandaan mo, ako nagpapakan sa Indo. Kaya, nakuha ng gipong ko sa Indo. Tay, tama na. Dahil ka makiaram. Gusto mo makadamay? Ikaw man, pag mauli ako yung sarong, gusto ko may panila tulo sa iyo. Ha? Pag sinabi ko mahal akong kwarta, tatangan mo ako. Tandaan mo an. Hayop ka, may kang kwenta. Buwisit na buhay yan eh. Teka, mahalig na eh. Nagigigil ako sa pandok mo. Ha? Maaari mo bang maikwento sa amin ang iyong naging karanasan mula sa pambubugbog ng iyong asawa? Sa una, akala ko normal lang. Sabi ko, lovers quarrel lang. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko hindi rin siya simpleng argument ko lang. Parang may kontrol na siya sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Kung anong dapat kong ginagawa, dapat alam niya kung saan ako pupunta. Kontrolado niya na ang buong pagkatao ko. Tuwing gabi, umaasa ako na uuwi siya ng hindi galit. Dahil bawat galit niya, masakit. At hindi lang pisikal, ang mga bawat salitang ibinabato niya sa akin ay mas matindi pa. Na tila ba parang isang kutsilyo na paulit-ulit na sinasaksak ang aking puso. Sinasabi niya na wala akong halaga, na hindi ko kayang buhayin ang aming pamilya, na pabigat lang ako sa buhay niya. Lahat ng sinabi niya tinanggap ko. Dahil yun lang ang alam ko at ayaw kong masira ang pamilya namin. Nagpapakatatag ako para sa aking mga anak. So what does gender-based violence mean? I think gender-based violence is a type of violence that is rooted in gender inequality that we still face today. And not just men but also women are vulnerable to these acts. And I think this is a harmful act that not only manifests in our physical but also in the mental and emotional aspects of an individual, which I think limits them to express themselves freely and to get out of their comfort zone. So, yeah.
Pilipinas, nakababahala ang datos na lumabas mula sa 2022 National Demographic and Health Survey tungkol sa karasang na nararanasan ng mga kababaihan. Mula sa ulat, ang mga Pilipino kababaihan na edad 15 to 49 years old ay nakararanas ng physical, sexual at emosyonal na pang-aabuso. Isa sa pinakamataas na bahagyan sa uri ng harassment na nararanasan ng mga kababaihan ay ang emotional violence, na kung saan ito ay may kabuuang 50% na kinabibilangan naman ng paggabanta at pang-insulto. Sa kabila naman ng kanilang nararanasan karasan, 42% ng mga kababaihan na nakaranas ito ay hindi tulong at walang pinagsabihan sa kanilang kapwa. Samantalang 44% ng mga biktima ay sinulog sa pinagsabihan. What can you say about gender-based violence? Have you seen or experienced situations that we could consider gender-based violence? For me, gender-based violence is a type of discrimination between the two genders. And as for the, have I ever seen it or experienced it? I have seen many types of gender-based violence, and one of the gender-based violence I have seen is the discrimination, and that's all. Kung masasabi mo sa mga nakakaranas ng gender-based violence? Ayan, so kita baga kaya, we live in a patriarchal society. So sa mga fields, men usually dominate those areas, and for years na-experience baga kang women and kang LGBTQ community especially ang oppression in many forms manan, verbal, physical, they sinda natatawanan ning same opportunities sa jobs and other unlike men. And doon yan baga kaya ayan padiit-diit na o-overcome na ito giri ngunyan igwa ng equal opportunities between men and women. And igwa naman areas na gari kumbaga paluwi-luwi lang nagkakaigwa giraray ning rights ang women and LGBTQ community sa society ta. Pero may hiling taman giraray itong oppression kahit sa mga subtle ways baga. So I think ang masasabi ko lang sa mga naka-experience kaining gender-based violence na init is they dapat ninda i-belittle ang sa diri ninda, and they should uphold themselves kasi kung ano man ang kakayahan ng igwa ang mga lalaki, igwa man sinda ka to. They kita dapat nagbe-base sa gender para mang-judge ng ibang tao kasi whether you are a man, a woman, or an LGBTQ community, part of the LGBTQ community, you are capable, you are a human being, and you also have the right to live sa mundo na yun. Yun man lang po. Thank you po. So what can we do to fight gender-based violence, and what is your message to those victims and perpetrators? Fighting gender-based violence requires a collective effort from individuals, organizations, and of course the government. Individuals can educate themselves, and organization and government can implement or enforce law that will provide resources and protect them. So by doing so, we can create equal and safer community for everyone. So to those who do or support gender-based violence, your actions can affect many lives. So let's change our ways, and your actions is never okay. So let's promote an equal and safe society for everyone. Hindi pa huli ang lahat, nasa ating mga kamay ang solusyon para masugpo ang issue ito. Ang unang hakbang para malabanan ang domestic violence ay ang pagpapahayag ng iyong kwento. Kailangan nating magsalita. Sa Pilipinas, mayroong mga batas tulad ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act na nagbibigay proteksyon sa mga biktima ng domestic violence. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan para sa pagwakas ng domestic violence. Kung ikaw ay nakararanas ng ganitong uri ng karahasan, huwag mag-atubiling humingi ng tulong at
magsumbong. At kung ikaw naman ay nakasaksi ng ganitong uri ng karahasan, huwag mag-atubiling magbigay ng tulong at makinig. Huwag maging tagasaksi lamang sa hindi makatarungang pagtato sa mga kababaihan. Ang laban kontra domestic violence ay hindi lamang laban ng mga biktima kundi laban nating lahat. Tulong-tulong tayo sa pagbuo ng komunidad na ligtas, malaya at